Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto, Marso na. Umpisa na yung sinasabing tag-init. Pero hindi pa naman talaga summer, ano? No. Well, maliban dyan, ito hong kinakailangan malaman nyo ho ay mga tips. Paalaala ho sa inyo kung paano makaiwas sa disgrasya, dulot ng sunog, panoorin ang All Points Bulletin. Marso na, buwan upang maging handa at buksan ang kamalayan ng sambayanaan kung paano makakaiwas sa mapaminsalang sunog. Taong 1966, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree No. 115A. Binibigyan din nito ang paghahanda ng mga tao sa gitna ng sunog upang maiwasan ang pagkasawi ng mga buhay at mas maraming danyo sa mga ari-arian. Kaya naman, taon-taon, aktibong lahat ng sakay ng pamahalaan upang maipaabot ang mensahe nito. Narito ang mga tips sakaling may insidente ng sunog sa inyong lugar. Una, alamin ang mga numerong maaring tawagan katulad na lamang ng Bureau of Fire Protection. Mabubuti kasing alam natin ang mga ito upang maging mabilis sa pagresponde. Pangalawa, ipinapayo rin ang palagiang pagtatanggal ng mga material na hindi naman kinakailangan sa loob ng bahay. Maaari kasing itong pagmula ng apoy. Pangatlo, huwag hayaang abot kamay ng mga chikiting ang mga flammable materials tulad ng posporo, lighter, kandila at iba pa. Pangapat, kung may power outage at gagamit ng mga kandila o lampara, ilayo ito sa mga bagay na maaring masunod tulad ng kurtina. Panglima, kailangan ng palagi ang pag-check sa mga electrical wirings. Mas prone kasi ang mga ito, lalo na kapag may glitches na. At kaugnay niyan, huwag ding saksak ng saksak, baka magdulot ng circuit overload. Pang-anim, mahilig ka bang manigarilyo? Abay, huwag basta-bastang itapon ang upos ito. Maaring dumapo ito sa mga flammable materials. At ang importante sa lahat, huwag magpanik. Makatutulong ito upang mas makapag-isip tayo ng paraan upang maapula ang apoy. O ayan, mga ka-KP, tandaan ang mga ito upang ang sunog ay maiwasan. Alam mo, Lex, dadagdagan ko, ano? Ito lang, ano? Kanina, yan ang All Points Bulletin. Pero panahon na ho, kung kayo ho'y mga ginang ng tahanan, check nyo ang inyong kusina. Lalo-lalo na yung sa gasol, tsaka yung hose papunta roon sa sinasabing burner. Doon ho minsan, baka kasi yun may leak na. Kung minsan, ginangat-ngat ng daga yung sinasabing sebo, baka doon lumabas yung sinasabing leak o pag sunod, uusok na lang. At another thing na gusto ko lang sabihin, practical na lang ho to. Kung minsan may makisami ho tayo, baka siguro maganda sinisilip niyo ho muna. Ang mga daga ko minsan bumabahay doon, may mga dala-dala mga papel. Pag kunting ano lang yung mga wirings doon, it's about time na dapat yun-check niyo. Alam din ho to ng mga sinasabing sa fire. Ako naman, sa Bureau of Fire Protection, makinig ko kayo. Hindi naman sa pinupulaan namin ang inyong pong aksyon, pagresponde. Pero sir, madalas ho kayong huli. Mas nauuna po yung mga volunteers. Di ba? In fairness sa mga volunteers, tulad po ni sinito may-ari ng Hopya, magaling ho yun. Engbitin. Ayun. Sana ho, mas galingan ho ninyo. Dahil kayo ho madalas hong nabibigyan ho ng mga puna, dahil nga ho, late ho kayo tumarating. Ngayon, baka isipin na ho ninyo, yung Bureau of Fire Protection, why not change the name? Fire Protection. Ba't mo pinoprotect yung sunog? Baka pwede ho natin palitan. Philippine Fire Department. Parang New York Fire Department. Di ba? Kaysa naman yung puprotekta mo sunog, parang nonsense, di ba? Mga mambabatas, gawin ho ninyo, palitan ho ninyo. Isa pa, kulang kayo, underman kayo, dahil late kayo. O ito, balita ko doon, naghahanap po kayo ng ilan? 20, tama ba din ko? 20,000 na bomberong, bagong bombero? Okay ho yun. Pero siguraduhin nyo, una kayong darating, ha? Pero gusto mong sabihin, wag na yung fire protection. Not to protect the fire. Yes. Parang mali. Mali ang pangalan. Protecting the fire is fire protection. You have to protect the people from the fire. Kaya fire department. Ayun, di ba? Okay. Kaya simula ngayon, dito sa KP, etong panibagong dictionary natin.
tanggalin na yan, fire protection, because you cannot protect the fire. It will happen anytime. You can only prevent. Oo. Kaya kinakailangan, sabi mo nga, fire department. Oo. Alam mo bang nung January hanggang ngayon March, di ba? January to February 2017, alam mo bang ilang sunog na? Oh. 200. Ganong kadami na. Ganun na ba? Anong kulang ho doon? Siguro mag-ikot-ikot po yung fire department natin per region, per city, Oo. per municipality. Mag-ikot ho kayo paano ho maiwasan ang sunog. Yun. Ito nakatulong tayo, Kilos Pronto. Palitan na yung fire protection. Do not protect the fire. Protect the people. Yun. Fire department. Yan. Or you get fired. Yan. Eto naman mga bossing. Pinapagaan lang natin Yan, next. yan, Kasi yan. Although mga kakachokera namin kayo sa Bureau of Yes, Fire. so- Yeah, you know, sila naman rumisponde. Yeah, mabilis. In-expose natin Yes. yung mga tawag dito. Yung mga paihi na gasolina. Ayos yun. Anyway, lambing lang ho namin Lambing sa lang ho. inyo. Huwag nyo nang protektahan yung sunog. Ipulan yung sunog. Okay, tama si Alex.